Napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito'y mag-update na po tayo sa ating bagong tanim na ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1 po ng SWC Company. Okay, so una kong i-share sa inyo mga ka-farmers, lalo na sa mga baguhan at hindi pa nila alam ang planting distance. So magadepende sa variety po ng ampalaya. Kung mestiza, pwede gawin nating 3 hanggang 4 meters no ang rotoro simula sa isang linya papunta 3 to 4 meters, pero ang ito mga ka-farmers Galaxy Max 2.5 meters lang. Okay, so ang ating dinig kulang pag gani ma 2.5 no? Kulang isang dampal para ma 2.5 meters, so 2 meters kapin lang. Tapos ang ating health to health simula din papunta dyan ay kalating metro, simula dyan papunta doon ay kalating metro din. So yun po no mga ka-farmers. Tapos ang ating style sa pagtatanim din binubutasan natin no gamit ang earth nugger. Hindi naglagay tayo ng fertilizer, ipot at saka ang ating punlang ampalaya. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa ating tanim na ampalaya. So ngayon lilipat po tayo sa ating bagong tanim na talong, kasi magkatabi lang po mga ka-farmers ang ating bagong tanim na talong at saka ang ating ampalaya. Okay, so ang kabuuang lawak po ng ating taniman po no ng ampalaya mga ka-farmers ay maliit lang po ito, nasa mga 2005 lang po siguro to no, square meter or 3,000 ba, kasi nasa 780 lang po ito kapuno. Maliit lang to mga ka-farmers, mga ka-viewers. At dito naman po sa ating likuran, din po nakatanim ang ating bagong tanim na talong. Ayan, maganda na mga ka-farmers, nakakatuwa ng tingnan o pagmasdan ang ating tanim na talong. So ang variety po ng ating talong, share ko lang po sa inyo. Ito po ay ang Calixto F1 po ng SWC Company. So ang planting distance natin simula sa isang puno papunta sa isang puno ay nasa kalahating metro. Simula sa isang linya papunta sa isang linya ay nasa 2.5 meters. Kasi taniman po dati ito ng ampalaya na Galaxy Max F1. Kaya 2.5 meters. Sa ating likuran kulang mag isang dampal para ma 2.5. Kasi dati po taniman ng kamatis. Dahil madali lang ang buhay sa ampalaya na Galaxy Max F1, okay lang mga ka-farmers na masikip lang ang gitna. So to in half maganda na, pero nabawasan pa ng isang dampal no, isang dampal kasi taniman siya ng kamatis, pinalitan ng ampalaya. Okay, sana po may natutunan kayo sa ating ginagawang video mga ka-farmers patungkol po sa ating ampalaya at sa ating talong. So ngayon dito nagpatuloy pa din sila no sa paghukay o pagbutas sa lupa para po tataniman natin ito mamayang hapon ng share ko lang kamatis. So ang planting distance natin sa kamatis mga ka-farmers, hill to hill, kalahating metro. Tapos ang isang plot no ay dalawang row po, dalawang linya. Ito plot na to, so dalawang linya to mga ka-farmers. Ganun pa din sa kabila, dalawa din. Okay, so yun lang po ang may share ko sa inyo at may ibahagi patungkol po sa ating itatanim na bagong tanim na kamatis. Okay, so ngayon mga ka-farmers, mag-ikot ako papunta doon palabas no, kasi nilipat ako sa kabila. Tingnan ko yun ang iba kong tanim doon, kasi may nakatanim ako doon na mga pichay, meron ding okra at saka meron ding upo. Okay, so yun po ang mga variety po ng mga tanim natin. Talong na bago, ampalaya na bago, may talong na tayong pinipitasan at may ampalaya na tayong malapit na pong mamatay kasi naka 15 harvest na po tayo, siguro mga 2 harvest na lang ang pwede doon. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po inyo sa ating talong at saka ampalaya. So ngayon, daanan muna natin mga ka-farmers ang ating tanim na pichay. So ang style natin sa pichay mga ka-farmers, hindi po natin bibubod ang mga buto, kundi pinunla at binunot isa-isa at tinanim isa-isa para pantay ang laki mga ka-farmers. Ayan, ito na po ang ating taniman ng pichay. Meron na po tayong kunting tanim din ayan. Tapos malalapad na ang mga dahon sa ating pichay mga ka-farmers. Yan ang ating punlang ampalaya kamatis na itatanim natin dyan. At ito ang ating pichay. Yan mga ka-farmers so binunot natin to isa at itinanim isa-isa. Ayan, malalapad na ang mga dahon. So pinapaniligan natin to nakahapon ng fertilizer ang ating pichay. So ang pichay mga ka-farmers ay isa po siya sa leafy vegetable no, na madali nating mapagkitaan.
Ayan, napakasimple lang po itong alagaan. Ang kailangan lang din ng mga ka-farmers, halimbawa sa tag-araw ay magdilig ka sa umaga at saka sa hapon. Tapos sa fertilizer naman, pwede 4 lang beses sa isang tanim mo. Okay, pwede kang magdilig dire mga 2 days from after transplant ng fertilizer. Konti lang mga ka-farmers, hanggang sa aabot ng 28 hanggang 35 days, kasi pag lagpas na sa edad ay pumapait po ang ating mga tanim na pechay. So ito po no ang kabuang lawak sa ating pechay. Meron na po tayo dining 8 plot na pechay. Ayan po. So ngayon mga ka-farmers, nandito na po ako malapit sa taniman po ng okra. Okay, so ang ating okra mga ka-farmers, share ko lang po ito. Ang variety ay ito po ay smooth green ng Swiss Seeds Company. So magkatabi lang po ito no sa ating sa ating lumang tanim na ampalaya na may talong sa ilalim. Ayan, ito ang ating okra. So ang ating planting distance din simula dyan papunta dyan nasa mga 3 roller, tapos 2 puno sa isang po mga ka-farmers, hukay o butas. Then ang nilagay lang natin din mga ka-farmers, ipot lang ng manok na fertilizer. Then isang beses lang po tayo nakapag-spray. Isa din ito sa mga variety ng gulay na kunti lang ang gasto, malaki ang kita, itong okra. Kasi pwede ito natin araw-arawin ang pag-harvest mga ka-farmers sa ating okra. Okay, bakit mga ka-farmers tinanim ko ito sa taniman ng kalamansi? Kasi nasasayangan ako no, sa gitna. Kasi ang ating kalamansi mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, simula sa isang linya papunta doon ay nasa 3 meters. Simula sa isang puno papunta doon ay nasa ganun din 3 meters. So yan, sayang ang area. So para mapagkinabangan ang gitna at saka sa gitna din ng ating health to health sa kalamansi, tinaniman natin ng okra. Ayan po mga ka-farmers, ang ating crops kalamansi na may okra. Ayan, pwede ito yung gayahin mga ka-farmers habang inaantay natin ang ating kalamansi, kasi ang ating kalamansi 4 months pa lang. May dalatog pa isang bunga, tapos nagbulak na uli. May mga bulak, kita nyo. Tapos ang ating okra, ayan, ganito na. So alam niyo mga ka-farmers, 4 na beses natin ito napipitasan ang ating okra. Kunti lang po ito mga ka-farmers, no? So nakakatuwa kasi pag may tanim tayong okra tapos tumama sa magandang presyo, katulad ngayon sobrang mahal, 150 mga ka-farmers no ang kilo sa okra. So pag nakapitas tayo ng tag 5 kilo isang araw, ayan. So share ko lang sa inyo no. Una 2 kilo, pangalawa 5, pangatlo 7, kahapon 8, ngayon 8. So tingnan niyo mga ka-farmers, tapos ang bintahan namin din ay tag 150. So kung meron kang 8 tapos 150, magkano nang kinitain mo? 1 to. Araw-araw mga ka-farmers, meron kang 1 to sa ganito ng kalawak. Daing pa natin ang nagtrabaho ng construction kung meron tang tanim na ganito. Basta maganda lang ang presyo. Pero pag halimbawa hindi masyado maganda ang presyo tapos maluwang ang taniman mo, maganda pa rin mga ka-farmers. Kasi ako noon yung time na hindi ako pa nakapag-farming, may mga panahon na titigil ako kasi hindi ako tumulong sa bukirin. Yung mga tito ko nasa construction, sumama ako maging helper. Magkano lang ang arawan ko mga ka-farmers? 120 lang isang linggo. Kung makita lang ako ng nasa 800 lang, kung makaka-over mga 900. Tapos sobrang pagod pa mga ka-farmers, wala pang libreng pagkain. Tapos ngayon magkano lang ang sahod sa helper ng construction? Nasa 600 lang to 650. Pag dito ka sa probinsya nasa 550 to 5 lang. Ang helper nasa mga 400. Okay lang pag libre siguro ang 400, pero pag wala lugi na mga ka-farmers. So pag ganyan ay magtanim na lang po tayo. Hindi naman po sa pagpamayabang. Kung may experience ka bilang isa kang construction worker, share ko lang po sa inyo, pwede mo subukan pasukin ang magtanim kahit okra lang o pechay o kangkong. Madali lang po itong mapakitaan at hindi mahirap alagaan. Pwede ito sa mga walang alam. Makapagtanim ka lang ng okra, tapos lagyan mo lang ng ipot, fertilizer, kahit wala ng spray, makakaani ka na. Pag mayroong langgam, aktara lang, tapos alternate ka lang ng kutso o alika, yun lang ang maintenance. Tapos makapag-harvest ka na. Ito mga ka-farmers, siguro mga 2 weeks from now kaya na to tag 20 kilos araw-araw. 20 kilos tag 100, magkano na? 2,000. Kung halimbawa ay tag 150 katulad ngayon, magkano ang isang araw mo? 3,000. Sa isang linggo meron kang mga 20. So malaki mga ka-farmers. Tapos
ang pagpitas mo hindi abutan 2 oras, tapos na ang 20 kilos kung mahina ka. Pero pag malakas ka, 1 oras lang ang 20 kilos. Meron na kang ganyan, bukas na naman. So yun po no mga farmers, pwede ka na magpahinga. Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, mega love shoutout po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. God bless us all. Thank you.